DXAS, your community radio. 1160 DXAS, your community radio. At kayo pa rin po ay nakikinig dito po sa 1116 DXAS Radio Komunidad. At ito po ang programang Family Matters at kami pa rin po ang inyo pong mga makakasama, Edna Marcelo. At ako naman Dang Estrada. Ang DXAS po ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kami po ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil sa katapatan ng ating Panginoon, tayo ay nasa himpapawid for more than 70 years. 77 na this 2026. At yay, dahil po yan sa partnership ng ating mga donors, prayer partner, broadcast partners. Kaya po kung kayo rin ay gusto nyo pong maging bahagi ng ating radio ministry, ay welcome na welcome po kayo. I-scan nyo lamang po ang mga QR code. Pwede kayo mag-deposit sa GCash, pwede din sa BPI bank account ng DXAS. At kung kayo po ay magpapadala ng inyong donation, please message us so that we can acknowledge it, mapasalamatan namin kayo, at maipag-pray din kung meron kayong mga prayer requests. Salamat po sa inyong partnership at tayo po ay patuloy na mag-broadcast sa iba't ibang paraan, sa radyo, on-air, online, pati on the ground, dahil meron tayong mga ministry na ginagawa sa iba't ibang community. Salamat po sa inyong partnership. At Ate Edna, dahil January ay National Bible Month, meron tayong paparating na mga events, At sabi mo nga Ate Edna, dito dyan sa Maynila, baka gusto mo na silang i-invite. Dyan kasi mas mauna yung sa inyo January 24. Sige, go! Go! Opo. Sa January 24 po ay magkakaroon po tayo ng family forum. At yun po ay gaganapin dyan po sa Philippine Bible Society sa PBS Tower po. Ganap po yan ng 1:00 hanggang 5:00 po ng hapon. So sa mga iba pa pong detalye, patuloy po natin silang bibigyan pa ng mas kumpleto pang impormasyon sa ngayong mga darating na araw. Maraming salamat po. Oo, abangan nyo yan kasi syempre si Ate Edna at ang kanyang pamilya ay isa sa mga speakers. Di ba? So sure. Yung blessing Hindi, magte-testimony kami. Testimony pala. Di ba? Malaking bahagi yun. Naman makikita ninyo kung kaano kahalaga yung salita ng Panginoon sa ating mga pamilya. At dito din sa Zamboanga City, Ate Edna, baka meron kayong ticket, welcome kayo pumunta dito, magbakasyon, di ba? January 31 po. Ayan, January 31, meron tayong Discover and Experience the Amazing Scripture. O kung nag-gets nyo yun, DXAS yun. Discover and Experience the Amazing Scripture. Ito ay para nga sa celebration ng National Bible Month. January 31 po yan, sa Saturday. Hindi pa di Saturday January 31, Sabado po yan, magkita-kita tayo sa KCC Mall de Zamboanga, 9 a.m. to 12 noon. Meron tayong mga challenges, meron tayong mga quiz and games na gagawin. Isa na dyan yung Scripture Smarts, diba? Bible Quiz Bee. Meron tayo pang kids, teens, and mga adults. Baka yung mga seniors natin dyan, mga mahuhusay sa Bible Quiz Bee, ay pwede po kayong sumali dito. Meron din tayong Bible Navigator. Ito yung mas kilala natin, Bible Drill. Ate Edna, naranasan mo ba yan, yung mga Bible Drill? Nasasabihin, open your Bibles. Nung bata-bata pa ako. Diba? Ako, lumaki ko dyan. Sumali-sali ako sa mga Bible Drills sa mga, camp. Mga cadets camp, youth camp. Okay, tapos meron din tayong Divine Designs. Ito naman yung mga mahilig mag-drawing, mga artwork. Yan. Bibigyan namin kayo ng tema at tapos doon mismo kayo ay magdo-drawing. At syempre may magja-judge at merong mananalo kung sino yung pinakamagandang drawing at magandang pagkaka-interpret sa tema. Okay, tapos meron pa Melodies of Truth. Ito naman ay para sa mga mahilig mag-express ng kanilang art in terms of music.
O, di ba? Wow, Original si music. Cecilia, kaya lang malayo. O, pwede mag-submit. O, Talaga? oo, Sige, nandyan sige. yung link. O, tapos, pwede naman niyang i-video yung kanyang acoustic performance. O, yan. Kasi acoustic lang to, okay? Pero pwede siyang kumuha ng gitarista Sige. na tutugtog sa kanya at kakantahin niya yung kanyang original composition inspired by the theme of the Bible, yung Bible month theme this 2026. Open po yan sa lahat. Ang submission is until January, ano ba yan? Wait, nakalimutan ko. 20. Next week na pala yun. January 20. Pero baka i-extend natin until January 27. Basta mag-submit lang po kayo via email. Opo. Yung ating announcement para dito sa ating National Bible Month Celebration na Discover and Experience Amazing Scripture ay nasa FB page natin. So, Amen. punta lang kayo sa link at mag-register kayo doon. Okay? So, we invite you to come and be with us po. Okay, sige, nako, ang oras natin ay 9:54 in the morning at yung pag-uusapan natin ay tungkol nga sa pagle-level up. Level up 2026 na unang-una, Ate Edna, ano yung unang-una nating ile-level up? Ito po ang ating unang-unang kailangang i-level up dahil ito po ang pinaka-importante, yung ating pong spiritual leveling up, no? From routine to relationship. So hindi lamang po dapat siya routine, na kailangan natin, kundi talagang mas maging yung ating routine na yun ng ating pong espiritualidad ay mas maging malalim na relasyon po sa ating pong Panginoon. So ito po yung moving beyond just attending church to having a deep personal intimacy with God. So more than kasi doon sa ating pong pagpunta sa simbahan, dapat araw-araw nating nino-nurture yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoon sa pamamagitan ng ating pong mga devotional time at ang ating hong pananalangin sa ating hong Panginoong Jesucristo. Yan po ang nagpapalalim sa ating pong relasyon sa Panginoon. So talagang kailangan nating baguhin yan, no? Kasi kumbaga, kung isang chapter lang yung nababasa mo before, so dapat sa isang araw mga 2 na, hanggang maging 3, hanggang maging 4, kasi mas doon po natin nakikilala ang ating hong Panginoong Jesucristo at doon po mas lalo pinapatibay, pinapalalim ang atin hong pananampalataya sa Kanya, yung pag-asa at yung atin hong pagtitiwala sa Panginoon. Kaya malaking challenge ito sa bawat isa sa atin dang, di ba? Kasi even as, hindi tayo exempted dyan. Kasi may mga pagkakataon na pagkalimbawa, feeling mo exhausted ka na. So parang nakakalimutan mo yung mga, lalo na yung atin hong pagbabasa ng salita ng Panginoon. Sakto, no? Sa atin pong Bible month, na iaano po natin yan, na ibabaki na talagang ang nagbigay sa atin ng kanyang love letter. Ang love letter po niya, ang Biblia po, kaya napakahalaga na yung relationship natin sa kanya ay manurture yun ato. Even sa atin pong abutin din natin patuloy yung atin hong mga kapatiran, yung mga kababaihan, yung mga single moms, yung mga kananayan, mga balo, no? Sila na wala ng mga katuwang. So ano po yung sinasabi dito? I-embrace daw po natin yung undistracted devotion. Ito po yung pagbibigay natin ng panahon na magkaroon tayo ng mas malalim ng mga ugat, no, ng atin hong pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo, no. Doon po na kumbaga iyon po yung magbibigay sa atin ng mas malalim na koneksyon sa atin ng Panginoon para mas mapunuan yung yung pagiging mga single parent ng mga kapatid natin, ng mga kababaihan diyan na gusto po nating mas ma-empower sila, no, na mas palalimin ang atin ng ugat ng pananampalataya sa Panginoon para mas mayroon tayong angkla doon sa mga pagsubok po na atin pong dinaranas sa atin pong mga buhay. Even sa mga may asawa, no, sa mga may asawa, hindi natin kasi pwede hong gawing angkla yung atin hong mga spouses, yung atin hong mga asawa, no? Kasi may kakulangan din yan kagaya sa atin, bilang mga kababaihan. So talagang ang sinasuggest po sa atin dito at nais nating encourage sila na yung ating mga spiritual thermostat, yun po yung magiging gauge natin na baka mamaya sa lumalamig na yung ating relasyon sa Panginoon kasi masyado na tayong nakapokus sa relasyon natin sa ating pong mga asawa. So yun po yung atin hong, yung prayer life po kasi natin, yung atin hong buhay pananalangin ay siya pong nagko-cover sa atin hong mga buhay bilang may mga asawa, single parent ka man o may asawa, kasi yun po ang magbibigay ng angkla doon sa pag-asa na
na magpapatuloy na ang ating pamilya ay mas maging maayos, mas maging mapayapa dahil nananampalataya sa Panginoon. Ano po, yung ating relasyon ay maayos sa ating asawa at sa ating pong mga anak. Napaka-importante kasi nun kasi yun po yung testimony natin sa mga tao na nasa paligid natin. Ano ba, maayos ba yung pamilya nito? Sinasabi nila, mananampalataya sila, pero bakit sila magulo? So, napaka-importante ho ng mga bagay na yun. So, yun po, no? So, action step, start a 2026 spiritual journal to track what God is saying to you personally. Alam mo Dan, konting ano lang po, no, konting testimony lang. Nitong 2026, nakakatuwa ang Panginoon kasi in-encourage niya kaming mag-asawa na talagang magkaroon kami ng couple devotion time sa ano po, no. So yun po yung nakakatuwa kasi gino-journal ko, sabi ko kay Arnold, isulat natin kung ano yung lesson na sinasabi po sa atin ng Panginoon dito, no. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon dito po sa atin hong binabasa at pinag-aaralan na salita ng Panginoon. So praise God, we are journaling now. Mas in-improve namin yung amin pong relasyon sa Panginoon bilang mag-asawa kasi sino ba ang titignan ng mga anak? Ang kanilang mga magulang. So ipapasa. So yun po ang encouragement namin for leveling up our spiritual life this 2026. Oo. So, ibig sabihin, may mga you will start doing, okay? Ito yung pinag-usapan namin din sa bahay. Start, stop, and start, stop, keep. Okay? Start doing, ito yung mga bagay na gusto mong i-achieve. Pwedeng ito, yung mga sasabihin namin sa inyo ngayon, yung mga level up, we can start doing it. Meron ding mga stop doing. Yung mga bagay na hindi pala to nakatulong sa akin nung last year, 2025. So, I will stop doing it. Example, sa pagdating sa spiritual, yung pagpaprocrastinate, okay, na yung devotional time natin, hindi natin ginagawa. O, stop doing it. And then, start doing it, no? Sabi mo nga, kahit one chapter muna, and then eventually you increase it. One chapter. Ang mahalaga kasi doon is yung quality nung nagbasa ka, mineditate mo ba siya? Minsan kasi nagiging checklist na 4 na chapter nga, pero pag tinanong mo, may naintindihan ka ba? Oo. Anong nakuha mo doon? Wala. Binasa mo lang 'di ba? So, we stop doing that and we start really diving deep, making roots, meditating on it, understanding it, studying the Word of God. And then, yung keep doing. Ito, baka last year ginagawa mo na to, you just keep doing it. Minsan gusto kasi natin meron agad resulta. Pero minsan yung resulta, it takes time. Pero pagdating ng panahon na meron na siyang bunga, magugulat ka na, ay salamat at patuloy kong ginawa yon. That I keep it up, yung pag sinasabi, keep it up bro, kasi nagsimula ka na, okay, nagsimula ka na ng kahit one chapter, tapos naging 2 chapter hanggang sa naging, na siya, habit na siya. So, keep doing it, stop, start, keep doing. Ano yung mga bagay na yon? Kahit tig-iisa lang yan sa bawat aspeto na to, na yun nga, yung una natin is spiritual level up. Number 2 is emotional and mental level up. Actually, yung mga aspeto ng buhay natin, yung mga gusto nating i-focus na ile-level up. Hindi ba? Ito naman, yung emotional and mental side natin, yung vision is to overcome yung ating anxiety. Okay? Yung mga wino-worry natin, yung mga bagay na nagpapa-worry sa atin. Ang dami, lalo na sa mga kababaihan. Worry sa pamilya, worry sa finances, worry sa mga anak, worry sa asawa, worry sa future. Kung listahan lang ng mga anxiousness. Relate. Oo, kung listahan ng mga anxiousness, napakarami po niyan yung mga kababaihan. Especially mga nanay, hindi maaalis kasi nga, nandun, parang minsan karugtong yun ng love and care and yung pag-iisip sa buong pamilya. Pero, yun po, yung ating encouragement is that mag-grow tayo doon at magpapatuloy tayo na mag-level up at isusuko natin sa Panginoon yung mga bagay na yan. And we walk by faith and not out of fear. Hindi ba, Ate Edna? So, ikaw, Yes, paano mo oo. iniisip na magle-level up ka in terms of emotional and mental aspect of life? Ano yung mga nakikita mong steps for you personally and we can learn from it?
na tinuturo sa akin patuloy ngayon ng Panginoon yung ano, yung yung pagiging ano mo, yung hindi dahil sa mabagal ka wala kang pinuproduce or walang prosesong nangyayari. Sa ngayon yun ang itinuturo sa akin ng Panginoon. Yung parang sinasabi mo nga, yung nagkukuhan ka, parang may halt. May mga pause ka na ginagawa o yung paghintay sa Panginoon, ano yung sinasabi niya sa'yo? Lalo na bilang magulang, bilang babae sa loob ng tahanan, mas dapat nakikita sa'yo na yung kakalmantihan mo kasi may Diyos kang pinagkatiwalaan ng mga concern ng buhay ng pamilya. So yun po yung tinuturo sa akin ngayon at yung sinabi mo po kanina Dang, ano, na yung patuloy na pagpapaugat, yung patuloy na, yung sinabi mo na dun sa pag-ano natin, sa tawag dito, yung sa pag-start natin, start doing more for God. Na hindi lamang dahil nakaaral ka ng ganito, nag-aral ka ng ganito, hindi dapat mas lalo mo siyang ano, yung pagpapanimula mo, mas damnamin mo, ano talaga yung sinasabi sa iyo ng Diyos. Kasi yun po yung ano yun yung magbibigay sa iyo ng kakalmantihan, paano mo haharapin ang buhay, lalo na bilang nanay, di ba? Tayong mga nanay at may mga inaalagaan ng mga bata. Talagang ang utak natin parang ano, nagkakabuhol-buhol na minsan na wire, no? Kung titingnan natin yung mga ano natin dahil sa marami nating iniisip. Dahil sa marami nating kino-concern. Hindi lang natin kasi concern yung ating mga anak, kundi siyempre yung asawa natin, yung mga ginagawa natin at gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Yun yung pinaka-importante kasing makita natin. Naka-align ba yung ating buhay doon sa mga pinapagawa ng ating Panginoon sa ating pong araw-araw na lakad sa Kanya. Kaya ayun po yung aking ano ngayon na desire na Panginoon yung ano, yung bigyan niyo po ako ng panahon na mas nakikita ko ano talaga yung pinatutunguhan mo para sa akin. Ano talaga yung purpose mo pa, higit pa doon sa purpose na ginawa mo sa akin nung nakaraang taon. Kaya ano kayo nga parang ang iniisip ko yung lagi na, Panginoon, pigilan mo ako sa mga bagay na iniisip ko. Bagkus yung ipalit mo doon sa mga iniisip ko, yung iniisip mo para sa akin. So yun. Kasi yun yung ano, 'di ba, yung anxiety ngayon, usong-uso siya, yung depression. Kasi po napansin ko mga kapatid, lalo na sa mga kababaihan, tinatanggal na natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay kasi tayo yung gumagawa na ng mga desisyon at mga diskarte na malayo sa Panginoon. Kaya tama yung sinabi ni Dang kanina na we should surrender. No? Mag-surrender ho tayo ng ating pong mga puso, ng ating mga buhay sa Panginoon para mas makita natin yung mas malaking picture ng Kanya pong ginagawa sa ating pong mga buhay. Bilang mga kababaihan, single mom ka man, or may asawa ka, balo ka man, Or no? single ka pa Ikaw rin. ba ay Oo, yun. Yung mga single, yung wala pa talagang asawa at hindi pa talaga pinagkakaloob ng Panginoon yung kanila pong magiging asawa. So lahat po yan dapat ho natin na makita na yan po ay nakaangkla doon sa malaking plano ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Correct. At kadalasan, di ba, Ate Edna, yung ating emotional and mental, ang tingin ko yung root niyan is yung, ano yan, gusto natin perfect. Gusto natin Oo, walang problema. ideal. Oo, gusto Ideal. natin hindi mapupulaan yung ating personal, Pulido. yung ating mga anak, yung ating pamilya, at nako-compare. O yan, kasama yun yung comparison na bakit sila ganon, sana ako din. O kaya, ang danger kasi ng comparison, pwedeng yumabang ka, mas magaling talaga kami, no? Or yung isa naman na parang self-pity ka na, oh, buti pa sila, sana ganun. Tapos ngayon, nag-worry ka, ano kayong sasabihin ng ibang tao tungkol sa amin? So, affected yung ating emotion and ating mental health. And i-overcome natin yon. Na Lord, you have a special calling for me, for my family. And iba-iba yung journey ng bawat tao. And, ang mahalaga, yung tayo, we keep in step with the Lord. Okay? Kaya nga, pagka nandun na tayo, warrior ako eh. So, kaya kailangan bulabanan ko yun, no? Imbes na mag-worry, mag-worship, di ba? Imbes na mag-fearful, we put our faith. Palitan mo ng fear ng faith yung fear mo. Oh, di ba? Ang dami ko din ganyan eh. Lahat tayo, yun yung battle ng mental and emotional natin. So, to level it up, babalik tayo dun sa number 1. Diba? I-nourish natin yung ating spiritual walk sa Panginoon, na isusuko natin yung ating emotions, yung ating mental, na mga iniisip, napakarami niyan. Pero,
sabi ko sa inyo, ating mga listener, ang solusyon lang palagi, to fix our eyes on Jesus. Balik tayo sa Kanya, suko tayo sa Kanya. Hindi ba? Imbes na sumuko tayo sa mga problema sa buhay. Alright, number 2 yun. Number 3, ito pa, physical level up. Honoring the temple. O, ito, naku, nakita mo ba yung yung isang meme? Nakatuwa yun kasi dito sa station, meron kaming mga, yung aming guwapong baby boy na si Clint. Last quarter, talagang nag-decide siya na siya'y magpapapayat. At nakakatuwa kasi bago't matapos yung taon, talagang gumawa po lalo yung aming baby boy kasi nag-lose talaga siya ng weight. At na-inspire din dyan yung aming isa pang staff, si Ate Sarah May. Di ba? So, that's, physical level up yun. Na if you want to, yung level up yung ating physical, dapat alagaan natin siya. So, kung sinabi ng doktor, you have to, yung mga pagkain mo, bawas-bawasan mo to para mas humaba ang buhay. O, di ba? O kaya, yung mga bawal, wag mo nang kainin. O, ayun din, isang praise report din yun sa amin. Kasi yung last year din, si Mama, ang dami niyang gamot. March siya nung pumunta siya dito. Dami niyang gamot. And then, dinayet ko siya. Tapos yung Kaya pala pinauwi exercise. mo dyan. Hindi. Actually, hindi yun yung reason na nandito siya. Naging part na lang siya nung naging goal namin last year. Na, ito yung gamot mo, ang dami. At mahal. Di ba? Parang from 3,000 Yun yung ata masakit yun dun per 10 days or napababa namin yun kasi nag-diet siya, Nice yun. nag-exercise siya. So, sabi ko, kaya, di ba? So, ngayon, balik na ulit siya dyan sa Manila. Sabi ko, i-maintain mo yan para yung gamot mo. So, that's also leveling up, hindi ba? Na hindi man lahat ng gamot niya nawala. Kasi, syempre, kasama na yun sa katandaan. Pero nabawasan, lalo na yung sa kidney niya. So, makikita mo doon na if we decide to take care of our bodies, kayang-kaya yan. Sabi nga, yung katabaan natin, hindi naman din natin nakuha yun overnight. So, wag ka din aasa na pag nag-decide ka, papayat na ako, overnight papayat ka, hindi. It will take time also. Di ba? Time. Di ba parang savings din yun eh. Sinave mo yung taba dyan sa tiyan mo. So, para ma-reduce yan, it will also take time. So, encouragement po ito sa ating mga listener. Kung nag-decide kayo, ayan, 2026 na, January. Nag-decide ka na papayat, wag po kayo ma-discourage. Wala pa pong kalahati yung taon. Wala pang kalahati yung January. Wag ka munang sumuko. Mag-start up pa lang. Oo. Mag-start up pa lang tayo. Correct. Bigyan mo hanggang March. Di ba? So, tingnan mo kahit 1 pound na nababawas every week or every month, maging victory yun. Pero wag kang magkakain ng madami kasi, yay, di ba? Ikaw, Hindi ate, siya mababawasan. ano yung physical level up na dinicide mo this year? Alam mo, dinesire ko talaga nung patapos na yung taon na talagang dapat hindi na ako magtitake ng mga kung ano-anong gamot at hayaan ko na yung katawan ko ang mag-adjust doon sa kung ano yung need ng katawan ko. At alam mo ba, nakakatuwa kasi medyo bumaba ang aking timbang at pati si Arnold ay nagugulat. Anong ginagawa mo? Hindi naman kita pinagda-diet. Pero alam mo po, tuwang-tuwa ako kasi 'di ba yung minsan, parang si Tita Zen, yung mama mo na, "O ma, hindi na lahat ng gamot mo ganto ganyan." Ako naman tuwang-tuwa ako kasi yung mga masisikip kong pantalon, no? Nagkakasyang muli. Yo, Oh, di ba? congratulations! Yun panalo. Kasi ibig sabihin tipid, hindi ako bibilhan ni Arnold. Hindi, ang tanong ko dyan, gaano katagal yun? Gaano katagal bago mo na achieve yan? Mga ilang buwan? Matagal-tagal. Di ba? Mga siguro kalahating taon. Oo. Pero sabi nga ni Arnold, parang hindi naman kita pinagda-diet Pero alam mo ba yung nakatulong? Ito hindi naman dahil sa tumutunog tayo spiritual, Yung imbis na anin mo siyang diet, yung alam mong nagfa-fast ka,
dahil nakikipag-commune ka kay God. And at the same time, yung pagfa-fast mo sa mga dinidesire ng iyong katawan, yung pagkain ng sobra, pagkain ng matamis, pagkain ng mga maraming carbs, no? Nakakatulong siya, hindi lang sa espiritu mo, pati yung katawan mo. Kaya number 1 and 2 tayo, dun sa number 3, yung physical, ano siya, pati yung pag-iisip mo. Yung ako yung isa pa pala, dahil sagot ko dun sa tanong mo, no, na kung ano pa yung mga, yung natututo akong matulog ng maaga. Minsan, una pa ako dun sa dalawa kong anak. Ang laking tulong pala niya para hindi tumaas yung blood sugar ko, para yung blood ano ko, yung pressure. katawan ko hindi hahanap ng mga kasi 'di ba pagka anto ka lagi, yung energy hinahanap ng katawan mo dun sa pagkain na matatamis, mga carbs, kasi yung energy mo nga, kasi pag nag-aalaga ka ng bata, lahat ng trabaho sa bahay kailangan mong gawin at mga iba pa, no, mga ministries ganyan, yung katawan mo hahanapin yun. So alam mo, natuwa ako doon. At saka mas natutunan ko na kailangan ko palang ma-dehydrate lagi, yung kailangan mas maraming tubig. Ma-hydrate, ngayon ate, pala, hindi baon ba ko ng dehydrate? Oo. Ma-hydrate. Oo nga pala, sorry. Baka, Dapat hydrate. baka kalahin, mag-dehydrate pala. Dapat pala hindi naman Oo yun nga, ng tubig. oo nga. Oh, ma-hydrate. Oo, mali. Hydrate, Oo, hydrate sorry. po. Salamat sa pagtatama mo dun. Oo. Naglabo-labo na sa akin. Tapos, yung movement natin, no? Yung simpleng paglalakad pala, naghatid ka at nagsundo ng anak mo, napakalaking tulong sa ehersisyo ng katawan mo. So, yun kasi yung kailangan para bumaba yung sugar mo, bumaba yung timbang mo. Yung 500 steps ka a day, no? Malaki na nga yung kung titingnan natin, pero ang laking tulong niya na. Yung paghatid mo at pagsundo sa anak mo, imbis na mag-tricycle ka, maglakad na lang kayo. Parehas Tipid kayong pa sa matitigil pamasahe. stroke. Tipid pa sa pamasahe. Oo, di yun. ba? Puro tipid, no? Oo. Oo, Meron so yun akong po yung aking meron So, akong nakita sa mga, alam mo naman tayo, mga Facebook, yan, sabi niya, oo. motion is lotion. Oo. Ibig sabihin, pagka Wow. move mo, ganyan yung yung mga joints Katawan. natin dyan, nagiging mas fluid, hindi ba? Ako minsan, pagka ginanyan ko yan, may lumalagotok. O, yan. Ibig sabihin, kulang Oo. ng movement yun, hindi ba? Oo. So, Parang minsan, frozen na yung mga mo. oo, kasi nga syempre, Frozen. laging nasa computer, hindi Oo. naglalakad. So, yun, kasama po yun sa ating physical, dugtong-dugtong siya kung iisipin talaga natin. Kasi we are a human being, meron tayong emotion, spirit, soul, body. Lahat yan magkakasalabat. Di ba nga, pagka may karamdaman tayo, pag may karamdaman tayo, malungkot tayo, o kaya yung emotion natin hindi sang-ayon, hindi ba? So, kaya kailangan, sabi nga nila, pagka you feel down, mag-exercise. Kasi it will really boost yung yung iyong, may ginagawa yung katawan natin. At amazing, kasi syempre, sino ba nag-design ng katawan natin? Di ba yung Panginoon? And it was very good nung ginawa niya yung ating katawan. Tayo din po yung sumisira ng ating katawan kapag kumakain tayo ng mga bagay na hindi dapat. Minsan, blessing naman yung pagkain Kailan siya hindi nagiging maganda? Pag sobra. Di ba? Sobrang Dapat in tamis, moderation lang. sobrang mga taba, sobrang sa akin, in moderation lahat. Di ba? Kaya si mama din, ganun, pwede mo kainin lahat. Basta wag lang sobra. Wag sobrang ganito, sobrang ganyan. So, di ba? So, kaya kailangan disiplina yon sa sarili natin. Alright, naku, 10:16 na, Ate Edna. Number 4 tayo. Nakita ko nga. Number 4. Intellectual and purpose level up. Ano Ito yan? po yung ating paglago naman, expanding your mind and skills. Ito po yung vision natin dito sa number 4, no? Because God wants us to be wise and capable. So, napaka-importante niyan. At saka dito po, makikita natin dito, yung growth natin, na learning a new skill in 2026 Yes. will make a difference, no? Sa pag-aaral natin ng language, no? Iba't ibang skills. Nagtsatsaga ka na ako. Ay, why not? Di Oo, ba? skills, no? Business courses, no? yung mga
yung mga crash course no na atin pong pwedeng pag-aralan na hindi lang para hindi naman na igiging stagnant yung atin pong mga kaisipan ano, mga craft, halimbawa gusto mong magganchilyo, gusto mong magborda. At saka po, ito no, nandito na naman siya, deep Bible study. Napakagandang tulong yan sa atin pong mental health, sa atin pong emosyon, no? So magkakarugtong talaga sila. So dito po sa ano po, encourage natin ano na po yung atin pong mga single women's na nandyan, ano, yung mga wala pa pong mga pinagkakaloob na partner ng ating Panginoon. Sabi dito, build your personal empire, yung sa karera natin, yung calling natin, while you still have the time, no? Maging flexible po tayo, matutuho tayong mag-adjust. Alam mo ba, Dang, yan ay isa kong kahinaan, yung mag-adjust. Nung nakilala ko si Arnold, sabi niya, dapat matutunan ko na mag-adjust. So, adjust ako. So, yun ano. So, sa mga singles na piniprepare pa ng Lord, so matutunan natin na yung flexibility, kasi mahina ako dyan, pero salamat sa Panginoon, talagang tayo ay binibigyan niya ng mga panabagong development ano sa atin pong mga pagkatao, dahil napaka-importante po niyan. So, no, para naman sa atin pong mga may asawa na mga kababaihan, ano po ang sinasabi dito? Finding your side hustle. Nako kami, praise God, no? Ako bilang nanay, lagi ako nag-iisip, Arnold, pwede kayang ganito kasi malapit nang mag-college si Sofia, so dapat marami tayong ganun mga ideas na mula sa Panginoon. Oo. Or ministry, palaguin ho natin yung atin hong ministeryo sa tulong ng Panginoon. Maging involved ho tayo sa atin pong mga churches, no? Tapos ano po, magkaroon ho tayo ng buhay na doon sa labas ng pagiging asawa natin, pagiging wife natin, pagiging nanay, dahil yun po yung makakatulong to ma-ensure naman yung ating pong mga personalidad, yung ating pong pagkatao, na mayroon tayong individual identity. Alam mo Dang, pag halimbawang magkaroon ka na ng asawa, ang ganda ng ngiti mo, kapatid. Napakaganda na tayo hong mga nanay, tayo hong mga asawa ay mayroon pa rin ho talaga na individual identity. Kasi kinreate naman tayo uniquely, no? So napaka-importante po. Yun po ang aking masasabi na bilang nanay, bilang asawa, dapat makita pa rin sa atin yung uniqueness ng creation ng God na binigay sa atin bilang tao. So yun po ang aking may impart dyan sa... Ate Ed, idudugtong ko na yung number 5 natin kasi pwedeng yung ating purpose at yung ating intellectual level up ay makukuha natin yan with our relationships when we level it up. Example, halimbawa po, kayo ay itong area na to ng buhay nyo, gusto nyo mag-develop. So find people or women or a community na made-develop nyo yan. Example, ngayon mga nauuso yung mga pickleball o kaya yung mga badminton, 'di ba? So kung halimbawa ang goal mo is on the side of physical, you want to level it up. Find people, join a group of people, a community na matutulungan kayo nun. So that's a new skill, hindi ba? Tapos may bagong unlocking new skill na pwede mong ma-develop. Yung physical mo din na solve natin. Hindi ba? So, pwede din naman na halimbawa, tagal-tagal mo nang pangarap na ma-develop yung iyong speaking, public speaking skills, o baka meron dyan sa community nyo na ganun yung ginagawa. Or, alam mo, Ate Edna, pag ako iisipin ko din, saan yung mga best way to develop our skills? Sa church. When you volunteer, halimbawa, gusto mo mag-public speaking, o di mag-teach ka sa Sunday school. Pagka hindi naman kahumusay sa pagsasalita, kasi pagka na-capture mo yung mga bata sa pagsasalita mo, kahit sa mga matatanda, you can do it. Kung gusto mo ma-develop yung iyong pagiging servanthood, di mag-ushering ka. Kung gusto mo ma-develop yung iyong sa computer skill, sa church talaga. Sa computer skills naman, mag-join ka ng technical. Diba? Kasi nandun, matuturuan ka ng, kahit mga nanay, nako, alam nyo po, naghihintay ang mga ministry sa church na merong magvo-volunteer sa inyo. Kailangan open ka kasi madaming technicalities, paano yung computer, social media, di ba? So, tuturuan ka nila paano mag-set up ng mga camera, kung sa church nyo may mga ganun din. So, ang daming ang daming ways. Kasi ako personally, na-realize ko, yung mga skills pala na meron ako, ay
na-develop yun dahil sa church. Oo, kasi bata pa lang din ako, nag-volunteer na ako magturo. VBS, sa Sunday school, tapos sa technical din, Oo. computer, Nagkasama sa, pa tayo noon. sa worship team Batang-bata ka din. pa. Di ba? So, lahat ng skills po ay nade-develop doon. At tapos nakikita mo saan yung mga specialties natin. Hindi ba? So, kaya ini-encourage po namin kayo sa pag-end ng ating program, pray about it. Think about it. Lord, ano yung ili-level up ko? Pwedeng isa lang naman po for a start. Diba? Or one aspect. Or, yun nga, matutuhog mo eh. Example, yung dun sa hanap ka ng community na ito yung focus nila. Ako, ito yung hinahanap ko. Saan kaya ako makakahanap yung community na pwede yung physical? Okay? Baka yung pickleball nga. Actually, ilang beses ko nang mini-message si Pastor Buddy, kasi siya yung sa pickleball dito. Hindi ko lang nagagawa ng time. So, dapat, bigyan mo ng time. Diba? So, yun po. Hanap po kayo. Desisyonan. Oo, pagdesisyonan at bigyan ng oras. Hindi ba? So, para ma-level up natin yung iba't ibang aspeto ng buhay natin. Ang bilis ng oras, 10:23 in the morning, Oo, Ate Edna. grabe. Pwede bang ikaw ang mag-lead ng prayer? Pag-pray natin ang ating mga Oo. listeners, mga kababaihan, bawat isa sa atin, to really level up this 2026. Let's pray. Let's pray. Father God, thank you that indeed you are the God who will give us new things, Lord God, dahil may ginagawa ka po, Panginoon. Lord God, sa mga katigangan, Panginoon, ang aming pong mga buhay, ng aming pong mga puso, Panginoon, you will spring up, Lord God, living waters, because you are the living water that we need, Lord God. Sa pagawon namin pong mga buhay, Lord God, level up, Panginoon, sa mga gagawin mo pong bagong mga bagay sa amin pong mga buhay, pag-level up ng amin pong spiritual life, ng amin pong emotions and mind, Lord God, sa amin pong pag-level up ng amin pong mga physical na pangangatawan, ng amin pong intellectual, ng amin pong purpose, Lord God, at yung power, Lord God, of community, Lord God. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil iisa po, Panginoon, ang Diyos na amin pong kailangan pong tanganan sa lahat ng ito, Panginoon, upang kami pong lahat ay magkaroon ng pagbabago sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Lord God, we pray that you empower the women, Lord, of the Philippines, Panginoon, ang community sa Basilan, Panginoon, ang mga kababaihan, Lord God, sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon. Dahil ang mga contributors nito, Panginoon, ay magkakaroon po ng mas malawak na purpose na naisin niyo po sa aming pong mga buhay. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Family Matters. At Ate Edna, salamat sa iyong mga patuloy na sinishare at nagiging pagpapala ka talaga sa ating mga listeners dito sa Basilan, Sulu-Tawi-Tawi, and even sa buong Pilipinas, at sa ibang mundo, kasi dahil kahit saan sila pwede nilang mapanood. Nakakarating na. Yung ating FB Live. So, salamat sa ating technician, Kuya Rolando Alfonso, at magkarinigan tayong muli bukas, 9:30, Monday to Saturday po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS. Susunod na po ang programang Radyo Singkauman kasama si Uto Mubin, at ang Family Matters po ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a great day, everyone. God bless.